sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa gitna ng tensyon at usok ng digmaan, biglang sumambulat ang galit ni Bailey. Mga inutil, ganyan lang yan, di nyo pa mahuli, sigaw niya, habang bumubula ang bibig sa puot. Isang tauhan niya ang nagtaas ng kilay at sumagot ng may kaba. Madaling sabihin, Panginoon, pero Demon King ang kalaban natin. Bigla na lang lumapag na parang kidlat ang Demon King, walang babala, walang alinlangan, ang bawat hakbang niya ay tila lindol, at sa isang bagsak ng kanyang kapangyarihan, yumanig ang lupa sa tindi ng shockwave na kumalat sa paligid, parang mismong kalikasan ay natigilan sa kanyang pagdating. Habang naglalabanan ng enerhiya sa paligid, si Bailey naman ay abala sa pagguhit ng magic barrier para ipanangga kina Lingling at Dacheng. Matagal na niyang plano to, hinati niya ang demon soul niya, nagkunwaring gumawa ng clone para lituhin tayo. Pero ang totoo, nagtago siya, hinihintay ang tamang oras para ipakita ang totoong anyo, paliwanag ni Bay. Nagpakawala siya ng mapangahas ng ngiti, naku, hindi ko alam kung aabutan ko pa ang reimbursement ng medical insurance ngayong buwan. Pero ang Demon King ay sobrang laki, siguradong kamangha-mangha kapag sumabog siya na parang paputok, di ba? Samantala sa likod, napanganga sa gulat si Lingling. Ha? Sa sandaling yun, napakunot ang noo ng Demon King. Mga cultivator, pagkatapos, malakas siyang sumigaw, ayos ta, gagamitin ko ang enerhiya niyo para palakasin ang kaluluwa ko. Bumuga siya ng matinding aura at iniunat ang kamay para lamunin sina Lingling at Dacheng, pero si Bailey, mabilis na samalag. Pasensya na, hindi pwede, mariing wiki ni Bailey habang ngumisi ng may panunuya. Sa sandaling yun, dumausdos ang dalawang alon ng enerhiya at nagsalpukan sa ere, may kasamang ugong na parang kulog. Nang makita yon, tumawa ang Demon King ng malakas at nagwikang ng may panunuya. Hahaha, ang mga maliit mong atake ay parang kiliti lang sa akin, wala itong saysay. Ngunit ngumiti lang si Bailey, may kalmadong tapang sa kanyang mukha. Gago, anong panahon na? Sino ba naman ang may atake na walang second stage mode? Kasabay nito, tila may liwanag na unti-unting sumusulput mula sa lupa, dilaw, kumikislap, at pumapaligid sa Demon King. Isang sarkastikong ngiti, at pinisil ni Bailey ang kanyang daliri. Boom, isang nakakabinging pagsabog ang sumabog mula sa kawalan, isang dambuhalang apoy ang sumiklab na tila galing sa kailaliman ng impyerno mismo, at sa loob nito, unti-unting nilamon ang katauhan ng Demon King, ang kanyang makapangyarihang anyo ay naglahong parang anino sa gitna ng liwanag ng apoy. Nang unti-unting mawala ang alikabok, nakahiga na ang Demon King, sunog, basag, at dumurugo. Naku po, ang lupit mo, baliw, masayang wika ni Dacheng sa likod. Panalo na ba tayo? Tanong ni Lingling, nanginginig pa ang boses. Pero si Bailey, biglang nanahimik, wala na ang ngiti, may bahid ng pagod at pag-aalala sa kanyang tinig. Nasa nascent soul stage lang ako, hindi ako si Xu Xiaocheng. Sa tingin mo ba talaga kaya kung mag-isa ang isang tribulation transcending Demon King? Sa isang iglap, biglang napasigaw siya, bakit nakatayo lang kayo dyan? Takbo na, itinulak niya sina Lingling at Dacheng palayo. Samantala, sa may kalayuan, tila tuluyan ng nilamon ng dilim ang isipan ng Demon King, wala na siyang pagkatao. Halimaw na sa anyot kilos, mula sa likuran ni Bailey, isang dambuhalang kamay ang biglang sumulpot, walang pasintabi, mabilis na bumalot sa kanya. Sa isang kisap mata, nasakmal siya, hindi na siya nakatakas, nahuli siya ng nilalang na tila walang awa. Sigaw niya, tagos sa buto ang sakit, nang makita ito, si Lingling at Dacheng ay desperado nang tumakbo pabalik, pero sumigaw si Bailey ng buong lakas. Hindi, wag na wag kayong lalapit, ngunit huli na ang lahat, tila isang bangungot na nagkatawang tao, iniunat ng Demon King ang isa pa niyang kamay, parang aninong sasakmal sa kaluluwa, sa isang iglap lang, wala nang ligtas, parehong nabihag sa malamig at walang pusong pagkakahawak. Sa tinig na parang galing sa kailaliman ng impyerno, bumulong ang Demon King, hamak na nascent soul lang, buti naman at may kaunting pagkilala ka sa sarili. Napanganga sa takot si Lingling habang nakayakap ni Dacheng, tinig niya ay nauutal. Ito ba, isa na namang Demon King? Samantala, si Bailey ay halos hindi na makagalaw, nanginginig, tila giniginaw sa sariling takot, napabulong siya, halos hindi marinig, natatakot ako, ito na ang tunay niyang anyo. Pero bago pa man siya makabawi, biglang kumislat ang kanyang panga, nagngalit ang mga ngipin, parang hayop na handa ng lumaban, sa punong-puno ng tensyon na tinig, sumigaw siya, lagot tayo ngayon.
Sa sandaling yun, nagsimulang magsalita ang Demon King na parang siya lang ang bida sa mundo. Noong naisil ako 10,000 taon na ang nakalilipas, nasira ang aking katawan. Sa loob ng 10,000 taon, nagtipid ako ng enerhiya at inayos ang pinagmulan ng aking demonyong kaluluwa. Nang mabasag ang selyo, iniwan ko ang walang laman na sisidlan na yun at nag-anyong mas makapangyarihan. Pagkatapos, tumingin siya kina Bailey, Lingling, at Daching mula sa kanyang kinatatayuan, matay puno ng paghamak, tila ba tinatabla ng kasuklam-suklam na pagtatangi, malamig ang kanyang tinig habang ipinagpatuloy ang mga salitang parang kutsilyong pumupunit sa katahimikan, kaya, ibigay niyo na sa akin ang lahat ng spiritual na enerhiya ninyo. At sa isang iglap, sinimulan niyang higupin ang mga spiritual na enerhiya mula sa kanilang tatlo. Sumigaw si Lingling habang si Bailey ay tila nagpapalam sa marangya niyang buhay. Ang buhay kong mapagmataas, matatapos ba talaga ng ganito? Ngunit bigla, isang kakaibang sigla ang bumalat kay Lingling, parang liwanag na buhay, unti-unting namuo sa itaas ng kanyang katawan hanggang sa maging isang dambuhalang bola ng enerhiya na kumikislap sa dilim. Nataranta ang Demon King, hindi niya ito inaasahan, sa gulat niya, napatigil siya at napaatras, napilitan siyang bitawan ang mahigpit niyang hawak, nawalan siya ng balanse, parang napuruhan ng sariling takot. Sa sandaling yun, nakaligtas ang tatlo, umuubo si Lingling habang nagtanong siya. Sixth Senior Brother, ikaw ba ang pumihil sa atake kanina? Napaisip sandali si Bailey pagkatapos siya ay mariing nagtanong, yung water orb na yun, lihim na kakayahan mo ba yun Junior Sister? Biglang itinutok ni Lingling ang kanyang daliri sa likuran at napasigaw, paan ng gulat. Ano yan, Sixth Senior Brother, tingnan mo, naglitawan sa paligid nila ang mga misteryosong lilang orb, kumikislap at umiikot habang palutang-lutang sa hangin. Ano na namang kaguluhan to? Sigaw ng Demon King, sabay pisil sa kanyang daliri. Agad namang lumipad ang mga orb palapit sa kanila, pero bago pa man sila maabot, biglang may mga balahibo ng ibon na tumusok sa mga orb. Nagbago ng direksyon ang mga ito, para bang may matinding puwersang kumakalabit sa kanilang landas. Dumaan lamang ang mga orb sa tabi ni Bailey at Lingling, habang parehong nanlaki ang mata nila sa pagkabigla at pagkamangha. At sa isang iglap, boom, sumabog ang mga ito sa di kalayuan, umalingawngaw ang tunog, at yumanig ang paligid. Ano yun? Gulat na gulat ang Demon King, pag-angat ng tingin nila sa langit, may lumitaw. At buong sigla, napasigaw si Lingling, Second Senior Brother. Samantala, umiiyak si Bailey na parang sanggol na iniwan sa ulan. Huhuho, dumating ka rin, alam kong may pake ka pa sa akin. Samantala, si Xiao Cheng nakasabit lang sa binti ng isang kalbong agila na tila sanay na sa mga kaguluhan, walang bakas ng emosyon sa mukha, parang disoriented man o sadyang sanay sa panganib. Sa gitna ng tensyon, mariin niyang bumulong, parang casual lang, wow, medyo effective yun ah. Sa mismong sandaling yun, nag-aalab sa galit ang Demon King, halos sumabog sa tindi ng sigaw niya. Sino ang nangangahas na hamarang sa akin, nagmamakaawa ka na mamatay, sabay bitaw niya ng mabagsik na atake kay Xiao Cheng. Pero kampanteng-kampante lang si Xiao Cheng, gamit ang isang kamay, sinalubong niya ang energy ball gamit lang ang isang balahibo ng ibon, oo, balahibo lang, at hindi lang yun, lumipad pa siya diretso sa harap ng Demon King, tila sinusunggaban ang perpektong sandali, taas kamay siya, nakayuko ang kamao, tapos bigla niyang inunat, kasabay ng pagbugso ng malupit na lakas. Isang matinding suntok ang samalubong sa mukha ng Demon King, vlog, parang nahulog na prutas sa bayong, tumilapon ito at bumagsak sa lupa ng ubod ng lakas, nag-iwan ng malalim na hukay at nakabingi ng shockwave sa paligid. Dahan-daang bumaba si Xiao Cheng mula sa ulap, para bang tumutugtog ang sarili niyang theme song sa background, cool, tiwala, at walang ka-effort, habang bumababa siya, hindi napigilan ni Lingling ang mapangiting tuwa sa likod, tila tagal niyang hinintay ang eksenang ito. Pagkatapos, dahan-dahang naglakad si Xiao Cheng patungo sa malalim na hukay kung saan bumagsak ang Demon King, mabigat ang tingin niya, parang may halong lungkot at panghihinayang, kung kuneho ka lang sana, mahina niyang sabi, baka naging mas mabait pa ako. Itinutok niya ang daliri sa hangin, parang guro sa harap ng pisara ng kapalaran, at winika na parang hatol ng langit, dalawa ang naging kasalanan mo. Una, walang may karapatang humawak sa nag-iisang junior sister ng Kifeng Valley, at pangalawa, si Bailey, ako lang ang pwedeng bumugbog sa kanya hanggang mamatay. Pagkatapos ng lahat, dumiretso si Xiao Cheng kay Lingling, Bailey at Daching. Sa sandaling yun, namula ang mukha ni Lingling, saka lang niya na-realize, kaya pala laging tahimik na sumusunod sa akin si Second Senior Brother,
kasi palihim niya akong pinuprotektahan. Samantala, komandat ng mayabang si Bailey at mapilyang nagsalita, syempre naman, sa isang cute na junior sister na gaya ko, imposibleng hindi sumulpot si second brother. Pero bago pa man tuluyang makapag-flex si Bailey, biglang iniunat ni Xiao Cheng ang kamay, seryoso ang tingin at mariing tinanong, nasaan ang recipe? Napakagat-labi si Bailey sa pagkabigla, sabay tawa at kamot sa ulo, ha? Ang tinutukoy mo ba ay yung recipe para sa pagre-reforge ng spiritual roots? Pilit niyang ngumiti at tila nagtatagpi-tagpi ng palusot, kasi, masyado akong nagmamadali kanina, nakalimutan kong dalhin. Habang abala sila sa sariling eksena, sa gilid na may napatingin si Lingling at bahagyang napailing, may kalmadong buntong hiningang sumabay sa kanyang isip, so hindi pala ako ang dahilan. Pagkatapos nagpatuloy sa kanyang pangungusap si Bailey habang nandilim ang kanyang mukha sa takot, brother, unahin mo muna ang Demon King, hintayin kita, sabay tayong babalik sa Supervision Bureau. Pero bago pa man siya makapagsalita ulit, may dambuhalang aninong lumitaw sa harapan nila, kabang-kaba si Bailey, matibay talaga ang Demon King, kahit binugbog na, bumangon pa rin. Lumingon si Xiao Cheng papalayo, mukhang aalis, sige, balik na lang ako mamaya. Huwag, second old man, ikaw lang ang may alam sa nangyayari, sigaw ni Bailey, halos magmakaawa. Mula sa hukay, lumundag ang Demon King at buong galit na sumigaw, buwisit. Nang ahas pa kayong umatake habang hindi ako nakatingin. Pupulbusin ko kayong lahat, sa sandaling yun, kumakabog ang dibdib ni Bailey, second senior brother, ikaw ang nagudyok dyan, kaya ikaw ang lumutas niyan. Si Lingling naman, nanginginig sa takot, halos di makapagsalita. Mga senior brothers, papalapit na ulit siya. At ayun na nga, muling ramagasa ang Demon King, mamatay kayong lahat. Walang ibang naging sagot si Bailey kundi ang mapaluhod, sabay abot ng papel na tila huling pag-asa, habang may nanginginig na tinig na bumigkas, narito na ang race eta. Sa likod ng kanyang katahimikan, bahagyang napangiti si Xiao Cheng, isang ngiting may halong lungkot at lihim na hinanakit, hindi siya lumingon, ngunit dama ang bigat ng sandali. Agad niyang inagaw ang papel mula sa kamay ni Bailey at binasa ito ng buong atensyon, tila bawat titik ay may kasamang alaala. Habang lahat ay abala, biglang umatake mula sa likod ang Demon King, sabay sigaw ng malakas, tikman niyo rin ang ambush na yan, galit na galit siya, parang bagyong dumaan, pero si Xiao Cheng, chill lang, tuloy-tuloy lang sa pagbabasa, parang walang naririnig. Gathering chi, bone refining, bulong niya, seryosong nakatitig sa sulat, parang wala sa paligid ang panganib. Hanggang sa dumating ang mismong atake, hindi siya lumingon, tinaas lang ang isang kamay, parang casual lang, at sa isang iglap, blanko ang suntok, tumilapon ang Demon King ng ilang metro, lagapak sa lupa, halos gamulong sa lakas ng impact. Sa gilid, napatanga si Lingling, isang suntok lang, pinalipad niya ang Demon King, napasigaw siya, napailing sa gulat. Habang si Bailey, kalmadong nagpagpag sa likod, pasimpleng ngumiti, mga basic lang yan, masanay ka na. Sa sandaling yun, lalo uminit ang ulo ng Demon King at mariing nagwika, walang kahit anong fluctuation ng spiritual energy sa buong katawan niya. Pero nasasaktan pa rin niya ako ng paulit-ulit. Mukhang hindi kita dapat minamaliit, samantala, hindi kumibo si Xiao Cheng, isang matalim na tingin lang ang ibinigay niya habang nakatago ang gang recipe sa ilalim ng kanyang kasuotan. Iwinasiwas niya ang kamay at malamig ang tinig na bumigkas, sa labanan, hindi kailangang madaldal. Napangisi ang Demon King, si Humph, isang cultivator na kilala sa taas ng cultivation level. Perpekto ang spiritual energy mo para sa plano ko, sanggol niya, sabik at may kasakiman. Pero si Xiao Cheng, kalmado lang, nakakrus ang mga braso, sabay sabing may halong inis at panunuya, wala na bang bago? Puro silang ng spiritual energy, ang boring nyo, seryoso. Habang palapit ng palapit ang Demon King, naglabas siya ng nakakatakot ng ngiti, Hangal, ito ang 1,000-year spirit devouring formation, hindi lang nito sinesilyuhan ang spiritual power mo. Sabay hampas ng kanyang kamay, at nagpatuloy, sisipsipin din ito ang kabuuan ng iyong espiritual na enerhiya, magmamakaawa kang mamatay. Dumilim ang langit sa isang iglap, isang kulog na kulay lila ang dumagundong sa paligid. Kasabay ng malamig na presensyang tila sumakal sa mundo. Napatingala si Dacheng, tila hindi apektado, umuulan na pala, kukunin ko muna yung mga sinampay, bulong niya, kalmadong-kalmado. Si Lingling naman, aligagang lumapit kay Bailey, 6th senior brother, sigurado ka bang hahayaan lang natin to?
Ngumiti si Bailey, tahimik ngunit may kumpiyansa sa tinig, sinisip-sip niya ang spiritual energy, pero si Xiao Cheng ang kalaban niya, ibang usapan yan. Sa kabilang dako, tumatawa na sa tagumpay ang Demon King habang bumabalot ang purple demonic chi sa paligid niya. Hahaha, ako na ang pinakamakapangyarihan sa 9 provinces, lahat ng spiritual energy niyo, akin. Pero bago siya tuluyang makasigaw ng tagumpay, isang malakas na puwersa ang dumagat sa spiritual energy niya. Si Xiao Cheng mismo, walang pasintabing hinatak ito pabalik. Napamulagat ang Demon King, anong nangyari? Sinira mo ang formation. Ngunit ngumiti lang si Xiao Cheng, may bahid ng panunukso habang hawak ang tumitindig na lakas. Inaalala ko pang hindi ako makakalapit, ikaw pa pala ang lalapit sa akin. Sa mismong sandaling yun, nang inig ang Demon King sa kilabot, teka, bakit parang wala akong nararamdamang agos ng espiritual na enerhiya mula sa'yo, ikaw? Isa ka lang palang mortal. Nang marinig ito, nagbigay ng matalim na titig si Xiao Cheng, parang apoy na sasabog anumang oras at punong-puno ng galit. Wala nang paligoy-ligoy, isang bagsik na pag-atake, diretso sa sikmura ng Demon King, boom, bagsak ito sa lupa. Namutla ang Demon King, hindi makapaniwala, isang mortal, pero ganito kalakas. Pagkatapos ng matinding sagupaan, gumapang ang Demon King gamit ang kanyang mga kamay, bahagyang umiling habang nagbubulalas ng hinaing. Lintik, dahil siguro to sa hindi pa lubusang nakakabalik ang aking kapangyarihan kaya ako'y napahiya ng ganito, kailangan kong humanap ng kuweba para magpagaling muna, at hintayin ang aking pagbabalik. Ngunit bago pa siya tuluyang makatayo, biglang sumulpot si Xiao Cheng sa kanyang gilid, walang sinayang na sandali, isang napakalakas na suntok ang agad niyang pinakawalan, ngunit mabilis ding nakaiwas ang Demon King, kaya't ang lupa ang tinamaan, at nahati ito na parang papel sa ilalim ng kidlat. Sa gitna ng ere, galit na galit ang sigaw ng Demon King. Lintik kang mortal, hindi pa tayo tapos, babalikan kita. Ngunit wala pang pahinga, si Xiao Cheng, agad lumapit kay Dacheng na nakadapa pa rin sa lupa, walang paabi, bigla na lang niyang sinunggaban ang buntot nito. Napalingon si Dacheng, nanginginig sa sobrang takot, halos pabulong pero puno ng sindak ang sigaw. Ay kabayo, eto na naman siya. Pagkatapos, kumuha ng momentum si Xiao Cheng, sinipa ang lupa, sabay hagis kay Dacheng na parang meteor, Qifeng Valley Secret Art First Style. Wala nang nagawa si Dacheng kundi sumigaw ng woof, woof, habang lumilipad sa ere, at sa pool, direktang tumama sa likod ng Demon King. Tumagos hanggang sa kaluluwa, nagsisisigaw ang Demon King, naguguluhan, ano, nabiyak ang true soul ko. Hindi pwede to, natalo ako ng isang mortal. Imposibleng mangyari to, unti-unting nilamon ng apoy ang kanyang katawan hanggang sa tuluyang naglaho sa hangin. Bumagsak si Dacheng, latang-lata, sabay inabot ang bola papunta kay Xiao Cheng, tiningnan ni Xiao Cheng ang inner core ng Demon King, seryoso ang mukha, sabay sabing mariin, hinding-hindi ka malilimutan ng kasaysayan, at sa gabing yun, 2 record ang naisulat sa Southern Domain, una, ang pinakaunang Demon King na tinalo ng isang mortal at pangalawa, ang pinakaunang namatay, dahil sa sipa ng isang aso.